Bagong pangalan, bagong banta. Ngayong umaga, ika-14 na ng Hulyo 2026, ang Pag-asa ay kumpirmado ang presensya ng Tropical Storm Josie, ang internasyonal na pangalang Haishen, na kasalukuyang nasa 1.05 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas at gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Ang Josie ay ang ika-10 at pinakabagong bagyo na susubaybayan natin ngayong taon. At ngayong umaga, ito ay may 65 kilometro bawat oras na hangin at gumagalaw ng mabilis patungo sa ating direksyon. Kasabay nito, ang southwest monsoon ay bumalik sa western section ng northern Luzon. Ang ating weather story ngayong umaga ay nagsisimula ng isang bagong kabanata. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Lunes, ika-14 na ng Hulyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming dalawang pangunahing weather systems na kailangan ng bawat Pilipino na malaman at sineseryosohin. Simulan natin sa pinakabagong status ng Tropical Storm Josie. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang sentro ng Tropical Storm Josie, na may internasyonal na pangalang Haishen, ay tinatantya ng Pag-asa sa 1,075 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Nakalagay sa 12.9 degrees Hilaga, 134. 7 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 65 kilometro bawat oras malapit sa sentro at mga gust na umabot sa 80 kilometro bawat oras. Ang 25 kilometro bawat oras na bilis ng kilusan ay isang medyo mabilis na paggalaw para sa isang tropical storm. Sa kasalukuyang bilis at direksyon, ang Josie ay maaaring makaabot sa mas malapit na bahagi ng ating arkipelago sa loob ng ilang araw. Ang track at intensity ng Josie ay patuloy na sinusubaybayan ng ating mga meteorolohista at ang anumang makabuluhang pagbabago sa assessment ay agad na ibabahagi sa lahat. Ang Tropical Storm Josie ay kasalukuyang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit ang mabilis na kilusan nito at ang Hilagaang Kanlurang direksyon ay mga impormasyon na dapat nating bantayan ng maingat sa mga darating na oras at araw. Ang regular na pagsuri ng mga opisyal na advisory ng Pag-asa ay napakahalaga para sa lahat ng Pilipino, lalo na ang mga naninirahan sa Eastern Seaboards ng ating bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang ikalawang pangunahing weather system ngayong umaga. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyang nakakaapekto sa western section ng northern Luzon ngayong umaga. Pansinin ang pagbabago mula kahapon. Kung kahapon ay ang buong Luzon ang nakakaramdam ng habagat, ngayong umaga ay ang coverage ay lumiitin patungo sa western section ng northern Luzon lamang. Ito ay nagpapakita ng bahagyang pagbabago sa coverage ng habagat ngayong umaga. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong umaga. Para sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa lahat ng mga residente ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Ang scattered rains at thunderstorms mula sa habagat ay nagdadala ng tunay na banta ng flash floods at landslides sa inyong lugar ngayong araw. Manatiling mapagmatsyag at tiyakin na ang inyong mga drainage systems ay malinis at hindi nakaharang. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa Metro Manila, kahit na ang habagat ay hindi opisyal na bahagi ng sinopsis para sa inyong lugar ngayong umaga. Ang very moist na atmosphere at ang presensya ng dalawang aktibong weather systems sa ating rehiyon ay maaaring mag-trigger ng malakas at mabilis na localized thunderstorms sa hapon at gabi. Manatiling alerto at handa. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, para sa northern at western sections ng Luzon, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang raw at umabot sa 1.2 hanggang 3.1 metro.
Ang 3.1 metro na alon sa northern at western seaboards ng Luzon ay isang seryosong kondisyon ng karagatan na nagpapakita ng lakas ng habagat sa mga baybayin ng northern Luzon ngayong umaga. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa northern at western seaboards ng Luzon, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Mag-ingat at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayag ngayong araw. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog silangan patungo sa timog na may coastal waters na 0.6 hanggang 2.1 metro. Kahit na ang mga kondisyon ay mas manageable sa ibang bahagi ng ating bansa, ang 2.1 metro na alon ay nananatiling isang kondisyon na nangangailangan ng pag-ingat para sa maliliit na sasakyang dagat. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang pinakamababang temperatura ay 24.4 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga, at ang pinakamataas ay 31.9 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang 24.4 degrees ay isang napaka-cool na minimum temperature, nagpapakita ng patuloy na cooling effect ng aktibong habagat sa ating bansa ngayong umaga. Ang pinakamababang relative humidity ay 62% ngayong tanghali, at ang pinakamataas ay 75% ngayong alas 5 ng umaga. Ang napakamataas na 75% na humidity sa umaga ay nagpapakita ng extremely moist na atmosphere sa maraming bahagi ng bansa ngayong araw. Para sa astronomical na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5:34 na minuto at lulubog ng alas 6:29 na minuto. At ang illumination ng buwan ngayon ay 0%. Bagong buwan ngayong araw. Ang pinakamadilim na gabi ng buwan. Habang ang kalangitan ay magiging walang buwan ngayong gabi, ang ating weather monitoring naman ay patuloy at hindi hihinto. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga. Ang Tropical Storm Josie ay isang bagong sistema na kailangan ng ating buong atensyon sa mga darating na araw. Ang mabilis na 25 kilometro bawat oras na kilusan nito at ang hilagaang kanlurang direksyon ay mga senyals na dapat nating bantayan ng maingat. Kasabay nito, ang habagat ay nananatiling aktibo sa western section ng Northern Luzon, nagdadala ng scattered rains at thunderstorms sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union ngayong umaga. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa parehong Tropical Storm Josie at sa patuloy na habagat sa mga darating na araw. Para sa lahat ng Pilipino, ang mensahe ngayong umaga ay simple. Ang Inday ay wala na. Ngunit ang Josie ay paparating. Ang habagat ay nandito pa. At ang ating vigilance at preparedness ay kailangan sa bawat araw ng rainy season. Ang susunod na weather update ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang bagong buwan ay nagsisimula ngayong araw. Ang Josie ay lumalalapit. At ang ating bansa ay kailangang maging handa para sa bagong kabanata ng ating weather story. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.